Ang pag-usbong ng mga natatanging talento sa industriya ng musikang Pilipino ay madalas na nagsisimula sa payak na pangarap ng isang bata na nagnanais lamang na makatulong sa pamilya. Isang malaking patunay dito si Ella May Fronda Nympha o mas kilala ng publiko bilang si Ella Nympha na nagmula sa simpleng pamumuhay ngunit nagtaglay ng pambihirang tinig na nagpabago sa kanyang kapalaran. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa maagang tagumpay kundi isang salaysay din ng katatagan sa gitna ng mga pagsubok sa kalusugan, personal na relasyon at mabigat na kritisismo mula sa lipunan. Sa paglipas ng panahon, ang dating munting batang naglalako ng pagkain sa lansangan ay naging ganap na dalaga na patuloy na nagmamarka sa larangan ng sining at aliw. Ipinanganak si Ella Nympha noong 16 ng Abril 2004 sa lungsod ng Parañaque sa Maynila, kung saan niya ginugol ang kanyang kamusmusan kasama ang kanyang pamilya. Hindi naging madali ang kanyang kabataan dahil maagang pumanaw ang kanyang ama na siyang naging sanhi ng malaking kakulangan sa pananalapi ng kanilang tahanan. Upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan at makatulong sa kanyang ina, nagbenta siya ng banana Q sa isang palengke sa Kamuning. Sa kabila ng kahirapan at maagang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat, ang hilig niya sa musika ay hindi kailanman nawala dahil nagsimula siyang kumanta sa edad na 3 taong gulang pa lamang. Ang palengke ng kanyang pinagtatrabuhan ni nagsilbi niyang kanyang unang tanghalan kung saan marami ang nakapansin sa taglay niyang galing sa pag-abot sa matataas na nota. Nagsimula ang formal na pakikipagsapalaran ng batang mga awit sa telebisyon noong sumali siya sa unang edisyon ng reality singing competition na The Voice Kids Philippines noong taong 2014. Ngunit hindi siya pinalad na makapasa sa mga unang screening. Hindi naging hadlang ang kabiguang ito upang sumuko dahil muli siyang nagbalik para sa ikalawang edisyon ng parehong patimpalak noong taong 2015. Sa kanyang pag-audition, inawit niyang sikat na kanta ni Mariah Carey na Vision of Love na nagpahanga kay Bamboo Manyalak na siyang pumili sa kanya upang maging bahagi ng Team Bamboo. Noong Agosto 30, 2015, opisyal siyang hinirang bilang Grand Champion ng The Voice Kids Season 2 matapos makakuha ng pinakamataas na boto mula sa mga manonood sa Newport Performing Arts Theater sa Resorts World, Manila. Ang tagumpay na ito ang nagbukas ng pinto para sa kanyang profesional na karera, kabilang ang pagpirma ng kontrata sa ilalim ng MCA Music Incorporated Philippines at paglabas ng kanyang unang album noong taong 2016. Kasabay ng kanyang paglaki sa mata ng publiko, naging malaking usapin ang pagbabago ng kanyang pisikal na anyo, partikular ang kanyang timbang. Noong siya ay bata pa at bago pa lamang sa industriya, nakilala siya sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Noong buwan ng Marso 2020, quarantine dahil sa pandemya, nagdesisyon siyang simulan ng kanyang isang mahigpit na proseso ng pagbabawas ng timbang. Sa pamamagitan ng pagkain ng 2 beses lamang sa isang araw ng walang carbohydrates at pag-ehersisyo ng hanggang 3 beses kada araw, matagumpay niyang naipakita ang kanyang mas slim na pangangatawan noong Hulyo 2020 na ikinagulat at ikinamangha ng maraming netizens. Gayunpaman, ang mabilis na pagbaba ng timbang ay sinundan din ng muling pagbabalik ng kanyang dating sukat ng katawan na nagudyok ng iba't ibang haka-haka mula sa publiko. Noong taong 2023, matapang na binasag ng mga awit ang kanyang katahimikan at inaming humaharap siya sa isang seryosong usaping pangkalusugan na may kinalaman sa kanyang pagiging babae. Inihayag niya na ang pagbabago sa kanyang timbang ay hindi bunga ng kapabayaan kundi epekto ng Polycystic Ovary Syndrome o PCOS, isang hormonal na kondisyon na karaniwang nagiging sanhi ng biglaang pagtaba at hirap sa pagpapanatili ng timbang. Dahil sa mga gamot na kinailangan niyang inumin para sa kanyang medikal na kondisyon, natural lamang na makaranas siya ng pagtaas ng timbang. Sa kabila nito, pinili niyang yakapin ang body positivity at ipinaabot sa kanyang mga tagasunod na ang kalusugan at kapayapaan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa pamantayan ng kagandahan ng lipunan. Bukod sa isyu ng timbang, hindi rin nakaligtas ang dalaga sa mga bali-balita at kontrobersiya tungkol sa di umano ay pagpaparito o pagdaan sa mga operasyong estetiko. Maraming netizens ang pumuna sa kanyang pagbabago sa hubog ng kanyang mukha, ilong at pangkaraniwang anyo habang siya ay nagkakaedad. Sa mga panayam at sa kanyang mga inilalabas na pahayag sa social media, palagi niyang nililinaw na ang pagbabago sa kanyang mukha ay dala ng natural na pagdadalaga, tamang anggulo sa pagkuha ng larawan at wastong paggamit ng makeup. Hiningi niya rin ang pangunawa ng publiko ng isang taong nakita ng madla noong edad na 11 ay natural lamang na magkaroon ng iba't ibang mukha at tindig kapag sumapit na sa wastong gulang. Wala siyang naging kumpirmasyon ukol sa anumang mabibigat na surgical procedure sa kanyang mukha at pinatunayan niyang ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa kanyang talento at pangangalaga sa sarili. Sa kasalukuyang taon ng 2026, si Ella Nympha ay ganap ng 22 taong gulang matapos ipagdiwang ang kanyang kaarawan noong nakaraang buwan ng Abril.
Ang kanyang buhay sa ngayon ay nakatuon sa mas matatag at mature na pamamahala sa kanyang karera at personal na kagalingan. Hindi na siyang mahiyaing bata na dumidepende lamang sa mga direksyon ng iba, kundi isang independenteng ehekutibo na ng kanyang sariling kapalaran. Regular siyang nagbabahagi ng kanyang mga aktibidad sa kanyang mga opisyal na accounts sa Instagram at TikTok kung saan ipinapakita niya ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, mga session sa studio at ang patuloy na pag-aalaga sa kanyang kalusugan. Ipinapakita ng maagang katanyagan ay nangangailangan ng patuloy na ebolusyon upang manatiling may kaugnayan sa nagbabagong panahon. Si Ella Nympha ay kasalukuyang walang kinakasamang kasintahan o single. Ang kanyang pinakahuling pampublikong relasyon ay noong taong 2020 kasama ang kapwa mga awit at aktor na si Brian Guzman. Noong buwan ng Agosto 2020, kinumpirma ng dalawang kanilang opisyal na relasyon na nagdulot ng labis na katuwaan sa kanilang mga tagahanga. Gayunpaman, ang kanilang relasyon na tinawag nilang quarantine love ay hindi nagtagal dahil noong Nobyembre 29, 2020, inanunsyo ni Brian Guzman sa pamamagitan ng isang video na sila ay opisyal na naghiwalay. Ayon sa kanilang mga pahayag, naging komplikado ang takbo ng kanilang sitwasyon na humantong sa desisyong tapusin na lamang ang relasyon para sa ikabubuti ng bawat isa. Mula noon, pinili ng dalaga na huwag munang pumasok sa isang seryosong relasyon upang bigyang halaga ang kanyang sarili at ang kanyang kalusugan. Aktibo pa rin si Ella Nympha sa larangan ng pagkanta at patuloy na kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay na tinig ng bagong henerasyon. Matapos ang isang taon ng pansamantalang pananahimik at pahinga mula sa telebisyon upang tutukan ng kanyang pagpapagaling, opisyal siyang nagbalik noong Enero 2026 sa lingguhang variety show na Asap Natin To ng ABS-CBN. Sa kanyang naging eksklusibong panayam, nagpahayag siya ng labis na pasasalamat sa pamunuan ng stasyon at sa kanyang mga tagahanga dahil sa mainit na pagtanggap sa kanyang pagbabalik. Siya ay nananatiling bahagi ng grupong New Gen Divas kung saan kasama niya ang iba pang mga mahuhusay na kabataang mga awit na naghahatid ng mga dekalidad na pagtatanghal tuwing linggo. Ang kanyang boses ay patuloy na nagpapakita ng lakas at kontrol na nagpapatunay ni hindi nawala ang kanyang kakayahan sa kabila ng mga pinagdaan ng hamon. Ang pinakahuling balita tungkol sa kanya ngayong kalagitnaan ng taong 2026 ay ang kanyang matagumpay na pagtatanghal sa malaking konsyerto ng ASAP XP na ginanap sa Araneta Coliseum noong 10 ng Mayo 2026. Sa nasabing kaganapan, muli niyang ipinamalas ang kanyang vocal power na umani ng papuri mula sa mga kritiko at manonood. Bukod dito, abala rin siya sa pagtatanghal sa iba't ibang rehiyon ng bansa tulad ng kanyang kamakailang partisipasyon sa Victoria City noong 17 ng Hunyo 2026 kasama ang kanyang grupo. Bukod sa mga live performances, abala rin siya sa paggawa ng mga bagong kanta sa ilalim ng kanyang recording label upang mapalawak pa ang kanyang diskografiya at maabot ang mas maraming tagapakinig sa mga digital platforms tulad ng Spotify at Apple Music. Kasalukuyan siyang nakatira sa Quezon City kung saan mas madali para sa kanyang magtungo sa mga studio at mga schedule ng taping. Ang paglalakbay ni Ella Nympha mula sa pagiging isang simpleng tindera ng banana Q patungo sa pagiging isang tanyag na kampiyon ng musika ay isang makulit na patotoo ng pagsusumikap at talento. Ang kanyang buhay nagpapakita na ang katanyagan ay hindi lamang binubuo ng mga palakpak at parangal, kundi may kalakip din itong personal na sakripisyo at pampublikong pagsusuri. Sa kabila ng mga isyu sa timbang, kalusugan at mga usaping emosyonal, nananatili siyang nakatayo ng matatag at patuloy na naghahati ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang sining. Ang kanyang kwento ay patuloy na ang tunay na ningning ng isang bituin ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa tibay ng puso at sa walang kamatayang biyaya ng kanyang talento. Ipinapakita ng kanyang kasalukuyang estado na handa pa siyang tahakin ang mas malawak na antas, ang mas malawak na landas sa mundo ng musika.